ang pagpapatuloy ng seremonya para sa funeral procession ng Ninth Prince na si Hulkenberg at ang gagawing execution ng Hailey na kinabibilangan nitong si Dogman at ng iba pa na pinag-usapan nila Morena sa previous chapter. At dito din natin mawi-witness kung gaano katalino ang isa sa mga kaibigan na ito ni Serednik. Ang lahat ng yan at marami pang iba itatalakayin natin sa video na ito. Siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Negotiation. At makikita natin dito guys na nagpapatuloy na nga ang seremonya para sa funeral nitong si Hulkenberg. Nanlulumo ang napakarami sa kanyang mga supporters pero wala silang magagawa. Confirmed na patay na itong si Hulkenberg. Although alam naman natin na ang kanyang tunay na kaluluwa ay nakalipat na sa katawan ni Balsa Milko. Nagpatuloy ang pagbuhat ng mga bodyguards nitong si Hulkenberg sa kanyang sariling kabaong papunta sa staircase na magdadala sa kanya sa upper tiers. Habang nakikiramay at nakikisubaybay naman ang lahat pa ng mga passengers na nasa tier 3. Pero dito guys, sa ika-12th day at exactly 1 PM ay nagkita-kita na naman ang mga kaibigan na ito ni Serednik. Mga kaibigan niya na hindi sa kanya gustong lumapit at nananatiling mga military na lamang ng Kakin Empire. Pero may isang problema sila, nawawala si Borgsen. Hindi nila ito matagpuan at ang pinakahuling contact nila ay 30 minutes ago bago pa man lamang magsimula ang seremonya, ang funeral procession. Na dahilan kung bakit na-confirm nila na nawawala talaga ang kanilang kaibigan na yon. Ngayon dito pa lang guys, malalaman na natin at kung iisipin, alam na agad natin kung sino ang tina-target nila Morena. Kung sino ang tinutukoy ni Morena na dapat i-sniff out at hanapin nitong si Dogman at i-teleport para dalhin sa kanilang hideout. Nang dahil dito, nag-isip na sila ng mga possibilities kung bakit hindi nila makontak si Borgsen. Ang unang naisip nila, pwedeng may nakitang target itong si Borgsen, kaya naman hindi sila nito matawagan at hinahunting niya yon as of now. Pwede rin naman daw na nagkaroon ng reassignment at napapunta sa ibang post itong si Borgsen, na dahilan kung bakit hindi nila ito ma-meet ngayon dahil malayo nga siya. However, may pinag-usapan pala sa ilang magkakaibigan na kung magkakaroon ng kahit na anong sudden changes, kahit na anong konting pagbabago ay dapat i-share agad nila yon para hindi mag-alala ang ibang mga miyembro, na dahilan kung bakit hindi nila pwedeng i-consider ang rason na yon at base sa sitwasyon, kailangan na nilang i-consider ang worst case possible na baka nga na-abduct o na-kidnap itong si Borgsen. Pero unang-una sa lahat, paano daw yun magiging posible? Dahil isang ang military ito, isa itong soldier, pwedeng-pwede itong manlaban. At kung pipiliting i-kidnap daw itong si Borgsen, magkakaroon ng napakalaking komosyon, ng napakalaking kaguluhan dahil paano nga naman nila gagalawin ang isang Kakin military soldier nang hindi nagkukos ng gulo. Na sinagot naman ng isa sa mga miyembrong ito na mataas ang tsansa na kung marami daw ang mga abductors, ang mga nag-kidnap kay Borgsen, hindi sila mahirapan dahil by sheer numbers, magagawa nilang ma-overpower kahit na itong si Borgsen. Plus ay dinagdag pa ng isa sa kanilang mga kaibigan na ito na pwedeng gumamit din sila ng iba pang mga objects, ng mga drugs na makakapagpatulog dito kay Borgsen para mapigilan at hindi ito makagawa ng kahit na anong resistance. Not just that, kung ang nag-kidnap din daw kay Borgsen ay isa din sa mga miyembro ng military, isang Kakin soldier din, madali itong makakapaggawa ng palusot. Pwedeng sabihin nito na dadalhin lamang sila nito sa medical facility or dadalhin lamang itong si Borgsen sa isang pinakamalapit na medical center. Pero ang totoo, itatakas at kikidnapin na talaga nila ito. Pero ang isa naman sa kanila, ang pinakamakulit na miyembro, ay sinabi na maaring ginamitan daw ng isang Nen ability itong si Borgsen. Sa pamamagitan nun, hindi nagmamalay si Borgsen at na-abduct na siya nito. Nagagawing isang pawn, isang bait, isang pain itong si Borgsen para patayin itong si Serednik. Nang dahil dito napatigil ang lahat ng iba pang mga miyembro habang tinititigan siya. Pero ayon naman sa isa pang miyembro nila, hindi nila may iwasan na isipin ang napakaraming endless possibilities. Pero isa lamang ang masisiguro nila ngayon, na-abduct itong si Borgsen, na-kidnap siya. Hindi naman nagtagal ay dumating ang kanilang commander, ang kanilang chief, habang pinapagalitan sila dahil hindi pa naman daw tapos ang seremonya at para bang nag-uusap-usap na sila ng para bang wala silang trabaho. Sinabihan sila nito na bumalik sila sa kani-kanilang mga post at wag na wag sila dong aalis not until matapos na ang funeral procession. Kahit na nabanggit ng isa pa sa magkakaibigan na ito na ayon daw sa napag-usapan nila Borgsen, kung sakaling may ma-abduct sa kanila na kahit na sino, wag silang gagawa ng kahit na anong aksyon. Hayaan lang nila yon kesa naman madamay pa ang iba. However, since kailangan na nga muna nilang sumunod sa inuutos ng commander,
Ang oras ng pagbalik nila sa kanilang mga post at sa pagbabantay nila bilang mga soldiers ay ang magsisilbing countdown. And once na magkita-kita silang muli, kailangang makabuo na sila ng desisyon sa kung anong dapat nilang gawin. But switching of scenes, makikita natin na unti-unti nang bumubukas ang mga mata nitong si Borgsen. At ang pinakaunang nasilayan ng kanyang mga mata ay walang iba kung hindi si Morena Prudo. Hindi na nagpakita pang nagugulat itong si Borgsen. Napakakalmado niya guys despite this situation. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras itong si Morena. Winelcome niya agad itong si Borgsen habang sinasabing welcome daw sa hideout ng Hailey family. Habang itong si Borgsen, imbes na masurpresa, ipinakita niya pa na alam niya kung ano nangyayari. At tinanong niya pa itong si Morena na since ito daw ang hideout ng Hailey, ibig sabihin ang kaharap niya ngayon na babaeng ito ay walang iba kung hindi si Morena Prudo. Habang itinatanong din kung ano daw ang kailangan ng mga taong ito sa kanya. Na sinagot ni Morena na oo, yun ang pangalan niya. Siya ang boss ng Hailey family at ang kailangan niya kay Borgsen is that meron siyang characteristic na suitable at ang hinahanap na power nitong si Morena na matutulungan siya sa kanyang mga goals. Hindi naman agad sumagot itong si Borgsen. Pinagmasdan niya ang paligid at inobserbahan niya kung anong dapat niyang gawin. Nakita niya na wala siyang kahit anong restraints, wala sa kanyang nakatali, walang nakaposas, pero may 6 na mga kalaban. 6 na iba pang mga miyembro ng Hailey family na nakapalibot sa kanya ngayon. At isa pa guys, hindi alam nitong si Borgsen kung paano siya na-abduct, kung paano siya na-kidnap. Wala siyang alam kung anong nangyari, wala siyang matandaan kung anong nangyari. Basta pagmulat niya ng mata niya, nandito na siya sa hideout ng Hailey family. And for this reason, dahil alam niya na hindi din naman siya basta-basta makakatakas, sinagot niya muna na hindi niya pa pwedeng sagutin ang tanong na yun ni Morena na kung papayag ba siyang maging katulong nito. Na sinagot naman ni Morena na perfect. Yun daw ang perfect answer. Isang indefinite na answer na hindi yes at hindi din no. At alam din daw ni Morena na hindi naman niya pwedeng pilitin agad itong si Borgsen. At the very same time, hindi din naman niya pwedeng i-reveal ang lahat ng detalye tungkol sa kanila. At magiging napaka-risky din daw para sa kanilang dalawa, hindi lamang para kay Borgsen kung hindi para din dito kay Morena kung ibibigay nila ang lahat ng detalye nang walang kahit na konting restraints. Kaya naman ang naisip ni Morena, ang pinaka-efficient na solusyon para magkaintindihan ang both sides na ito, maging nitong si Morena at maging nitong si Borgsen ng napaka-fair at walang kahit na anong bias, ay ang dumaan sila sa isang negotiations game. Bago i-explain ni Morena ang mga bagay-bagay, sinabi niya muna kung anong pwedeng mangyari kung sakaling magkikwit o hindi itutuloy ni Borgsen ang larong ito. At yun ay mawawalan siya ng kalayaan. Ang natatanging magagawa niya na lamang ay ang sumagot ng yes or no. Ang sumagot ng oo o hindi. Maliban doon, wala na siyang ibang pwedeng gawin ng naaayon sa kanyang kagustuhan. Na sinagot naman itong si Borgsen na naiintindihan niya at i-explain na daw ni Morena ang tungkol sa negotiations game na ito na tinutukoy niya. Sinagot naman ito ni Morena na para bang normal at napakasimpleng laro lang nito na kung saan meron ditong 7 mga baraha itong si Morena at meron namang 5 baraha itong si Borgsen. Ang 7 mga baraha nitong si Morena ay nakapakita na ng kung ano mang nasa loob nito at ang 5 baraha naman ni Borgsen ay lahat nakataob. Now I will remind you guys, hindi ko nadadaanan pang bawat detalye dito dahil napakagulo nito kung ibabase talaga natin ito sa mismong konteksto. Gagawin ko tong mas simple, i-explain ko ito in a way na mas madali nyong maintindihan. Ang gagawin nilang proseso sa paglalaro nito is that pipili ng unang baraha itong si Borgsen mula sa 7 mga baraha nitong si Morena. Kung ano man ang barahang yun, matapos niyang pumili doon, pipili din itong si Morena sa kanyang 5 baraha naman na nakataob. At matatapos ang laro in the event na may isang baraha na lamang na matitira dito kay Borgsen. At ang magiging outcome ng laro ay magdedepende sa kung ano man ang meron sa huling barahan na yun na matitira sa kanya. Ang gist dito guys or ang parang pinakasama rin ng laro dito is that ang mga baraha na tinataglay nitong si Borgsen sa 5 mga barahang itong nakataob, dito magdedepende kung magiging agree ba itong si Borgsen sa gagawing request ni Morena. Ngayon since itong si Morena nga ang nag-conduct ng game, iniisip agad dito ni Borgsen na baka ang ginawa daw ni Morena ay ang maglagay ng 4 na yes cards at 1 no cards lamang para nga mataas ang tsansa nila na makuha itong si Borgsen sa kanilang side. However, hindi na nag-explain pa itong si Morena para lamang papaniwalain pa itong si Borgsen. Sinabihan niya si Borgsen na buklatin niya ang lahat ng 5 barahang itong nakataob para makita niya kung anong mga laman nito. At nakita nga ni Borgsen na merong yes, merong no, pero ang ikatlong card, ito yung card na may nakalagay na R, na in-explain naman ni Morena na ito ay ang return card. Sa pamamagitan ng card na ito,
Kung itong matitirang card sa kamay nitong si Borksen, pwede niya itong gamitin para pumili ng isa sa mga baraha na nasa graveyard. O sabihin na natin na ang isa sa mga baraha na natanggal at napili na nila previously. Sa pamamagitan nun, pwedeng kunin nitong si Borksen ang yes card, pwede niyang kunin ang no card, at sa pamamagitan nun, yun ang magiging response niya kay Morena. Meaning kung matira ang return card, pwede niya agad tanggihan ang sasabihing request ni Morena. At ayon kay Morena guys, hindi sila magdadaya. Kung makuha man ni Borksen ang no card at matanggihan niya ang request ni Morena, pwede na siyang umalis at umuwi papunta sa kanyang mga kasamahan nang hindi nila pinapakialaman. Pinangako yun ni Morena dito kay Borksen. Ngayon, pinagpatuloy naman itong si Borksen ang pagbuklat pa ng mga baraha at ang ika-4 na baraha naman ay nagpapakita ng Joker. Ang explanation naman dito guys ni Morena na kung ang Joker card daw ang makukuha ni Borksen, pwede siyang pumili kung ang magiging sagot niya ay yes or no. Meaning, kung iisipin natin guys, napakataas ng tsansa na manalo dito ni Borksen dahil isa lang talaga ang maghuhulog sa kanya sa patibong, ang yes card. Dahil kung makuha niya ang return card, ang Joker card, pwede niya parehong gamitin ang no na sagot. Pero dito na nagsimulang maghinala itong si Borksen. Bakit para bang advantageous pa para sa kanyang larong ito? Habang ibinibring up ang sinabi ni Morena previously na kapag tumanggi daw itong si Borksen sa larong ito, mawawalan siya ng freedom at ang magiging natatanging sagot na lamang niya ay yes or no. Na para bang isang patibong lamang ito, na dahilan kung bakit sinabi naman ni Morena na bakit daw hindi na lamang buklatin ni Borksen ang nahuhuling baraha. At ang barahang ito ay nagpapakita ng isang napakalaking symbol ng X. In-explain din ni Morena kung anong ibig sabihin ng barahang ito. Kapag daw ito ang natirang baraha dito kay Borksen, magbibigay ito sa kanya ng kakayahan at ng privilege na hindi na sumagot. Kapag itong nakuha niya, hindi na niya kailangang mamili pa sa yes or no, pwede niyang i-invalidate ang game. Pwedeng hindi niya nasagutin ang request na gagawin ni Morena. At ipinapangako din daw ni Morena na kung ito ang matitirang baraha kay Borksen, hahayaan nila itong umalis nang hindi ito pinipilit, nang hindi ito fino-force na pumayag sa kanilang request. Ipinangako yun ni Morena guys, at alam naman natin na hindi ito nagsisinungaling. However, kung ang mapipili naman na baraha or ang mapipiling sagot nitong si Borksen ay yes or no, kailangan niyang mag-commit. Kailangan niyang panindigan ang sagot na yun sa kung anumang request ang gagawin ni Morena. Naisip naman agad dito guys nitong si Borksen na hindi pa naman talaga actually na-explain agad nitong si Morena ang lahat ng dapat niyang i-explain. Kaya naman sinabi niya kay Morena na halfway through pa lamang, kalahati pa lamang ng mechanics ng game ang ina-explain niya, kaya bago man pumayag o hindi pumayag itong si Borksen, tapusin niya muna ang explanation. Pero as of this moment, ang tumatakbo na talaga guys sa utak nitong si Borksen is that isang panglilin lang ang larong ito. At first, iniisip daw ng mga maglalaro nito or sabihin na natin na nitong si Borksen na mataas daw ang tsansa niya na manalo dahil meron lamang isang way itong si Morena para mapapayag siya sa kanyang request at yun ay ang nag-iisang yes na card. Ang natitirang 4 ay mga way na para makatakas dahil kung makuha man niya ang return card, ang Joker card, or maging ang X card, magagawa niya ng tumanggi at sabihin ang sagot na no. However, panglilil lang nga yun guys tulad ng nasabi ko kanina dahil unang-una sa lahat, pwedeng mapredict na yon nitong si Morena at gagawin niyang baliktarin ang kung ano mga request na i-request niya. Therefore, hindi na siya makakatakas. Magagawan pa rin ni Morena ng paraan kahit na yes or no ang kanyang answer. Kaya mangangahulugan lang yon na dalawa lamang ang way niya para makatakas sa larong ito sa pagkaka-abduct sa kanya sa hideout ng Hailey at yun ay ang makuha ang return card or ang X card. Dahil sa pamamagitan nun, hindi niya nakakailanganin pang sumagot. Dahil base nga guys, sa explanation, ang X card hindi niya na kailangang sumagot at kung makuha naman niya ang return card, pwede naman niyang ibalik ang X card para nga hindi na siya ma-force pa na mag-comply sa yes or no. At ang isa pa sa mga pinoproblema nitong si Borksen, kahit pa sabihin natin na mataas ang tsansa ni Borksen na manalo, kung itong si Morena naman ang pipili ng mga baraha, magiging delikado pa rin yun. Dahil kung alam ni Morena kung paano ang galawan niya, magagawa nitong basahin ang kanyang isip. Therefore, maititira ni Morena ang mga baraha na gusto niyang matira dito kay Borksen. Dito guys, may isip natin na napakatalino ni Borksen. Napakaiba ng level ni Borksen maging sa kanyang mga kaibigan. This must be the reason kung bakit ito talagang tinarget ni Morena. Nagpatuloy naman itong si Morena sa pag-explain ng iba pang mga baraha pagdating naman sa kanyang side. Itinuro niyang pinakaunang baraha, ang tinatawag niyang objective card. Sa pamamagitan nito, i-explain daw ni Morena ang lahat ng tungkol sa kanilang goals sa lahat ng objective ng Hailey family. However, magiging concise lamang kanyang sagot
magiging napaka-brief and summarized. Pero walang problema naman dahil kung may gusto daw i-clarify itong si Borgsen, kung may mga aspect ng explanation ni Morena na gusto pang palalimin itong si Borgsen, na gusto niya pang mabigyan ng further details, pwede naman daw yung sabihin ni Borgsen para mas lalo pang i-explain ni Morena. Now next is the power card, ang barahan na nagpapakita ng para bang isang nagsisignify sa strength and power. Sa pamamagitan naman ng barahang ito, kung ito ang pipiliin nitong si Borgsen, i-explain naman ni Morena ang tungkol sa kanyang ability. Ang lahat ng aspeto nito, ang lahat ng abilities, ang lahat ng pwedeng makuhang detalye nitong si Borgsen tungkol sa Nen ability nitong si Morena, na para bang inire-reveal niya na kung anong lahat ng kanyang kakayahan. Hahayaan daw ni Morena na i-explain at ipaliwanag niya tungkol dito to the point na talagang perfectly alam na ni Borgsen 100% kung paano nag-work ang kanyang ability. However, winarningan niya si Borgsen na tulad ng sinabi niya kanina, the longer na nag-exchange sila ng information, the longer na mas malalim na ang mga impormasyon na binabahagi nila sa isa't isa, magiging delikado yun para sa kanila. Now, proceeding naman to the third card, ang card naman na ito ay ang Question A. Sa pamamagitan ng barahang ito, kapag pinili ito ni Borgsen, mapipilitang sumagot itong si Morena sa lahat ng kanyang tanong. Walang limit sa number, walang limit sa kahit na anong tanong. Pero ang natatanging sagot lamang na pwedeng isagot ni Morena ay yes or no, or yes and no. Hindi siya pwedeng magbigay ng kahit na anong ibang sagot maliban sa tatlong options na yon. But no worries naman dahil pwede namang magkaroon ng follow-up questions para sa explanation sa kung ano mga itatanong nitong si Borgsen kapag pinili naman niya ang ika-4 na barahan na ito na ang Question B. Sa pamamagitan nito, pwede nga siyang magbigay ng follow-up questions kahit naggaano pa kalalim tungkol sa naibigay niyang previous question sa Question A para magkaroon ng explanation para maintindihan niya at hindi lamang yes or no or yes and no ang makuha niyang sagot. However, there is a limitation pagdating dito guys. Dahil kahit na full explanation pa ang magagawang sagot nitong si Morena sa pamamagitan ng Question B, kailangan pa rin itong nakadepende sa Question A. At isa lamang sa mga tanong galing sa Question A ang pwede niyang gawa ng follow-up question para sa Question B. Hindi niya din pwedeng piliin kung anong tanong yon dahil ang pinakahuling tanong na itinanong niya sa Question A ay ang pwede lamang niyang gawa ng follow-up questions dito sa Question B. Kaya naman pinaalalahanan pa nitong si Morena si Borgsen na maging careful daw siya sa pagtatanong at sa pag-iiwan ng latest question dito sa Question A para magamit niya efficiently ang Question B. Pero sa isip-isip naman guys nitong si Borgsen, hindi niya na kailangan ang Question A dahil unang-una sa lahat, kaya daw niyang basahin ang body language. Babasehan niya lamang ang lahat ng mga movements, ang lahat ng mga pagbabago sa mga kilos nitong si Morena at malalaman niya na kung ang sagot sa kanyang tanong ay yes or no. However, since alam naman niya na itong si Morena pati naman ang magkakandak ng game na ito, kailangan pa rin niyang masigurado na walang kahit na anong underhanded tricks or kahit na anong pandadaya na gagawin ang ibang miyembro ng Hailey para sa larong ito. Na dahilan kung bakit napangiti pa nga ang ibang miyembro ng Hailey family maging itong si Morena. Nawala daw kung ang iniisip daw nitong si Borgsen ay pwedeng laruin pa nitong si Morena ang sagot na yes or no, hindi daw kailangang mag-alala nitong si Borgsen dahil hindi niyo yung gagawin. Kung paanong ine-explain dito guys, para mas linawin ko lang sa inyo kung anong sinasabi ni Borgsen na pwede pang linlangin nitong si Morena. Si Borgsen sa pamamagitan ng yes or no, imagine nyo na lang guys. For example, halimbawa tinanong nyo ako kung hindi pa ba ako kumakain. Pwede ko yung sagutin ng oo, hindi pa ako kumakain. At pwede ko din namang sagutin nyo na hindi pa ako kumakain. Di ba nakakalito? Kapag mayroong negative questions na yon, pwede yung balik na rin ni Morena. Isa yon sa mga iniisip nitong si Borgsen na pwedeng gamitin ni Morena na underhanded tricks. However, nilinaw naman sa kanya ni Morena na hindi niya yung gagawin. Binigyan niya ng clarification itong si Borgsen na hindi siya mandadaya. Matapos yon ay inexplain naman ni Morena ang natitira pang tatlong mga baraha. Ang yes or no cards, ang dalawa sa natitirang tatlong ito ay ang magiging outcome. Kung anong mangyayari, kung anong gagawin na request ni Morena, kung ang kalalabasan ng barahan na matitira kay Borgsen ay yes or no. Kaya naman kung gusto daw malaman ni Borgsen ang kanyang planong gawin sa kanyang request advancedly, kailangan nang piliin itong si Borgsen ang dalawang ito para hindi na siya magtaka pa. And as for the final card naman na ang D card, ang ikapitong baraha mula dito kay Morena, kung ito naman daw ang pipiliin ni Borgsen, bibigyan siya nito ng privilege na pumili ng isa sa mga barahan na manggagaling sa graveyard. Meaning, madadagdagan na naman ang barahan ni Borgsen, pwede siyang pumili sa mga baraha na naitanggal niya na mula sa kanyang side
Pero ang kapalit naman nun, kailangan niyang sumunod ng isang simple, ng isang maliit na request mula kay Morena. But no worries, hindi naman yun sa pilitan. In the event na ayaw namang sundin nitong si Borksen ang small request na yon, pwede naman siyang mag-decline. However, kapalit nun, pipili ng baraha si Morena mula sa kanyang side at babawasan na naman niya ang baraha ni Borksen. But since kailangan niyang may matitira pang isang baraha dito kay Borksen na magsisilbing sagot na kailangan niyang pagkomitan, magagamit niya lamang ang D card ni Morena kung may natitira pa siyang 2 or more cards sa kanyang kamay. Now given all of these explanations, all of these clarifications, tinanong na ni Morena kung papayag daw ba at mag-e-engage na itong si Borksen sa negotiation game na ito, na sinagot ni Borksen na within one condition, at ang kondisyon na yon ay siya dapat ang pipili din ng baraha na aalisin mula sa kanyang side. Na nangangahulugan guys na hindi pipili ng kahit na anong baraha si Morena. Itong si Borksen ang pipili ng baraha mula sa side ni Morena para sumagot si Morena sa kanyang mga katanungan. At ito ding si Borksen ang pipili ng baraha mula naman sa kanyang side para alisin at para may isang baraha na lamang na matira. Na sinagot naman ni Morena na okay, walang problema. Papayag siya doon dahil hindi naman daw ito ang pinakaunang beses na may nag-set ng ganong condition. However, as an exchange, pwede daw bang ang side naman ni Morena ang mag-handle ng shuffling? Sila daw ang magbabalasan nito, na pinayagan din naman itong si Borksen. Ngayon, mag-e-engage na sila sa negotiation game at magsisimula na ang magiging proseso kung makukuha ba nila Morena si Borksen o kung makakatakas ba ito. However, kailangan na nating antayin ang susunod na chapter guys. But konting spoilers, doon natin mawi-witness ang hindi natin inaasahan na napakatinding mind games, na kung saan it would look as if hindi talaga nako-corner si Borksen, na para bang pinaglalaroan din niya itong sila Morena, pero magkakaroon ng plot twist at mababali-baliktad ang mga sides na to kung sino man ang makakakuha ng advantage. At doon din magte-take place ang pinaka-importanteng announcement sa loob ng Black Whale. Ang announcement na manggagaling naman sa commander, sa head ng Kakin Empire military na walang iba kung hindi ang First Prince na si Benjamin. At kung nakasubaybay kayo sa bawat chapter release natin, for sure alam nyo na kung ano yon. Siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button guys para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page at official TikTok account. Kaya naman mag-like at mag-follow na kayo sa ibang platforms na yon para hindi kayo mahuhuli sa ating announcement tungkol sa Hunter x Hunter at sa ating channel. Shoutout nga rin pala guys sa napakatinding mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.